Okay. Mapagpalang araw po dito na naman po tayo sa Barangay 105. Sonit, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa Roma, Building 24 upang magbahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang gamit po nating Biblia, itong ginagamit ko po sa ngayon, ito po, amen. Ito po ang Biblia ng mga pastor. Ito po, hindi man tayo pastor, pero ang ginagamit natin po, amen, Biblia ng mga pastor. Ngayon, yung mga pastor na nakapangalan po dito is 13 sila. Iba't ibang denomination, iba't ibang simbahan na naniniwala sila sa Bibliang ganito. Kasi po, nandun yung mga pangalan nila. Kaya, ang tawag dito, Biblia ng mga pastor. Ano po? Ang tawagin nila po, amen. Kaya, magsisimula po tayo sa pag-aaral. Bago tayo magsimula ay iilingin natin sa Diyos na siya po siyang papatnubay sa atin, magtuturo sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain po yan ng ating kaluluwa. Kaya mas maganda po siyang tutulong para tayo makinabang ng gusto. Sige po Panginoon Diyos, sa aming Ama, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo sa pagkakataon na ito upang paginabangan po namin ang iyong turo't aral na nakasaad po sa Biblia. Salamat po at kung sakali yung mga nanonood ng video nito na kung di pa po hayo sa yung kanilang pananampalataya, pwede mo silang baguhin Diyos sapagkat ikaw lang ang pwede magpabago sa mga tao. Sa ngalan ni Jesus, amen. Sige. Oo nga. Sabi na naman. Yan. Ang Biblia po ang pinaka-specific pagdating sa buhay natin sa lupa. Kasi po ang Biblia parang may tanong, may sagot. Kung yung tao nagtatanong, ang Biblia po nakakasagot. Kaya nga, kung minsan may mga programa po, kagaya nung isa, magtanong at Bibliang sasagot, sabi nila. Hindi bali po sana kung talagang Bibliang sasagot. Ang problema po, marami po sagot doon, hindi po hango sa Biblia. Kaya kung minsan po, ayun, pinagtatawanan siya, lalo na kapag about science. Kung minsan po, siyempre, ibang science. Iba yung Biblia. Siyempre, kung hindi ka naman nag-aral ng science, medyo mahirap din po yun, Kaya, kung minsan, napagtatawanan sila. Hindi naman natin sana pinagtatawanan. Kung sila man ay pinagtatawanan, hindi tayo nakikisali doon. Kanya lang, sa akin napapansin ganun po nangyayari, Siyempre, yung mga nag-aaral ng science, mananalo ka ba doon sa nag-aaral sa science? Siyempre. Yan. Kagaya na lang yung nangyari kay Galileo. Ano sabi ni Galileo? Ang mundo bilog. Pero pinakulong siya kasi daw po hindi totoong bilog ang mundo. Bandang huli, yung kalaunan, talagang naniwala sila na bilog ang mundo. Kanya lang nakulong na si Galileo. Hindi po ba? Talagang bilog. Kasi nga po sa Biblia meron nakalagay 4 na sulok ng mundo. O pag sinabi ng 4 na sulok, bilog ba yun? Yun ang pinagbasihan po nila upang atula si Galileo ng pagkakulong ng habang buhay. Hanggang sa namatay po siya. Pero lumitaw sa pag-aaral, bilog po talaga ang mundo. Wala na, huli na ang lahat. Okay. Kasi po, wag na natin si Galileo, matagal na patay yun. Ang sabi ng Biblia po, dito po sa, tignan natin sa Malakias, sa 1:6, ang sabi, pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring
lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pansinin nyo ha, lumala, lumala, ano? Lumalapastangan. So, nilalapastanganan po nila ang pangalan ng Diyos. Okay, yan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ang alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako ginagalang? Yan po ang sinasabi ng Diyos sa panahon po nila. Ngayon, pasinin nyo, kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa rin ninyo, sa anong parahan namin kayo nilalapastangan? Sisipin nyo po, kinokontra pa ang Diyos sa panahon nila. Ano bang ginagawa ng tao noon? Bakit sinabi ng Diyos, nilalapastangan ninyo ang pangalan ko? Punta tayo sa verse 13. Ang sabi, sinasabi ninyo, nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong ayop na pangandog sa akin. Akala ba ninyo tatanggapin ko yon? Sa kasaysayan nila kasi, naghahandog po sila ng mga hayop sa Diyos ng, anong nakalagay dito? Tuloy lang natin ang basa, 14. Sumpain ang sino mang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Yun! May kapintasan. Gayon may ipinangako niya siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ang pangako po nila, malusog na hayop. Pero ang dinadala po nila, may kapintasan. Ano yan? May sakit, payat, bulag, may depresya. Yung ganun ang ginagawa ng tao noon. Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Yan po ang ginagawa ng tao noon. Ang paglapastangan nila sa pangalan ng Diyos. Ngayon, pupunta tayo sa Hebreo. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus sa ginagawa ng mga tao noon sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Dito po sa Hebreo, meron kasi nakasulat dito na ganito. Hebreo chapter 10, verse 5 and 6. Dahil diyan nang si Kristo inaparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos. Okay, ito po yung sinasabi ni Kristo sa kanyang Ama. Ang mga panghalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo nahibig sa dambana dalid. Yun. Kasi po, yung ano pa tawag lang yun, sa mga katipunan, katipunero, yung nagsugat sila, yung blood compact. Kung baga sa Diyos, yung kasunduhan. Kasunduhan. Kailangan nang ihahandog na hayop, yung maganda. Yung walang kapintasan. Ngayon, yun ay ayon sa kanilang batas. Pero, tignan niyo po ang sabi ni Jesus. Dahil diyan, nang si Kristo inaparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo nahibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan. Ayun. Hindi po nalugod ang Diyos sa kanila.
sa kanilang ginagawa. Bagamat ang sinasabi nga, ayon sa kasulatan dito sa kautusan Tuloy natin, Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. 7. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Kaya nga po pinadala si Jesus dito, kasi po yung mga pangandog nila noon, mga hayop, imbis na yung magaganda pong mga hayop, ang iandog sa Diyos, ang inandog po nila, kasi nagsawa na po sila Nagsawa na po yung mga tao na magandog sa Diyos. O tignan natin nga, ulitin natin, Meron nakalagay na ganun Basahin natin, Saan na ba yun? Saan na yun, Brother Rache? Binasa ko kaninang una. Naku saan, ang sinasabi ron, okay, Malakyas. Sa una tanda? Pasensya na po kayo Pagka nagkakaedad na po pumapaltos na Pero biyaya ng Diyos, kahit pa paano naman, hindi pa lubos. Siguro sabi ko nga, pag hindi na kaya, balikan natin yung Malakyas. Chapter 1. Ito. Sa 13. Sinabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito. Anong sabi ng Diyos sa mga tao? Ang sabi ng tao, nakakapagod na. Yung magandog. Para matanggal yung kasalanan. At iniismiran pa ninyo ako. Sabi ng Diyos. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit, ang dala ninyong hayop na pangandog para sa akin. Kita niyo po. Nakaw pa pala yung ibang inaandog nila. Akala ba ninyo tatanggapin ko iyon? Yon. Kaya sabi ni Jesus, hindi kinalugdan ng Diyos ang ginagawa nila. Dahil hindi na po tinanggap ng Diyos ang mga handog na hayop ng mga tao. Kaya sabi ni Jesus, isang katawan ang inianda mo sa akin. So, nangyari ngayon, si Jesus na pong ihandog. Kapalit ng mga paglapastangan nila sa pangalan ng Diyos. So, in history, si Jesus po ang nagdusa, naghirap. Siya po ang pinahirapan hanggang siya'y mamatay sa ibabaw ng krus. Siya po ang naging andog. Kung tawagin naman yan ni Juan, Cordero. So sa 1:29, anong sabi rito? Basahin po natin, Nang makita ni Juan si Jesus, anong sabi ni Juan kay Jesus? Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito po yung kanta na kinakanta po sa simbahan, yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, siya po ay tinuring na kordero. Ano po ba yung kordero? Isang uri ng hayop. Ano po? So, hindi na po nagustuhan ng Diyos ang mga handog ng mga taong mga hayop noon. Kasi nga po, may diferensya sila. Yung iba pala, nakaw pa. May diferensya na, ninakaw pa nila sa iba.
Yun pala, nagsawa na po sila ng kakahandog sa Diyos ang mga tao noon. Alam nyo, kung ang Diyos po hindi nagsasawa sa atin bakit tayo magsasawa ng paghahandog sa Diyos? Yan, pasalamatan mo ang Diyos, isang paghahandog na po yan. Handugan mo siya ng pasalamat. Bago ka matulog, lumuhod ka. Pasalamatan mo ang Diyos, nakalipas yung maghapon. Naligtas ang pamilya nyo. Isang handog na po yan. Upang ang Diyos ay maparangalan. Pero ang problema, ang tao po nakalimot na. Hindi na niya napapasalamatan ng Diyos. Halimbawa, sino ba nagbibigay ng pagkain sa atin? Ayon sa Mateo 6:9, sabi ng Panginoong Yesus, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Sinong provider ng pagkain ng tao? Ang sabi ni Jesus, ang Diyos na nasa langit. Pagkatapos hindi mo mapasalamatan ng Diyos, kakain ka, wala ka malang pasalamat sa Diyos. Paano mo mapaparangalan ng Diyos ngayon? Di wala. Walang karangalan ng Diyos sa iyo pagkaganyan. Wala kang pinagkaiba sa mga tao noon na nagsawa ng naghahandog. Kaya sabi ni Jesus, hindi na kinalulugdan ng Diyos ang ginagawa nila. Hindi na sila nakalulugod sa Diyos. Kaya hindi niya tinatanggap kahit sunugin pa nila sa altar. Yan noon po sinusunog talaga para yung samyo ng karne. Yun, ang tawag doon, masarap na samyo sa Diyos. Kung perfect yung ayop na inihandog mo sa Diyos. Pero kung inandog mo, ninakaw lang. Tapos yung iba may depresya, may sakit, pilay, bulag, kung ano-ano ng kapintasan. Kaya sabi niya, sige gawin nyo nga sa inyong gobernador. Ang ganyan. Sa tingin nyo ba matutuwa yung gobernador nyo? Kahit naman po sa literal, sa magulang sige, bigyan mo magulang mo nang hindi niya gusto. Sa tingin mo matutuwa ba ang tatay o nanay mo? Hindi po. Ganon din po ang Diyos. Unang-una, yung buhay natin mismo, buhay natin. Anong sabi sa Biblia? Tignan po natin dito sa Ezekiel, ang sabi chapter 18. Ako ang buhay na Diyos. Sabi pa ni Yahweh, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. 4. Akin ang buhay at ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kalwalatian at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Kita nyo po, yung buhay ng tao. Anong sabi ng Diyos? Sa akin yan. Tapos yung buhay mong hawak, hindi mo mapasalamatan ng Diyos. Ano pa? Sabi ni Pablo sa Corinto, ganito naman ang nakasulat. 6:19-20. Hindi ninyo paghahari ang inyong katawan, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yung katawan at buhay natin, paghahari pala ng Diyos. Pero bakit hindi natin ginagamit upang siya maparangalan?
Kakain ka lang, hindi mo mapasalamatan ng Diyos. Ano yan? Kakain na lang basta? Sinabi ni Jesus, ang pagkain nga ng tao galing sa Diyos eh. Tapos hindi mo siya pasasalamatan? Paano mo ba siya mapaparangalan kung hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos? Kapag hindi po tayo marunong magpasalamat sa Diyos, wala pong karangalan ng Diyos sa buhay natin. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Wala pong karangalan ng Diyos sa atin. Nagkakasala po tayo. Sabi ni Pablo, gamitin niyo ang inyong katawan eh. Pero anong ginagawa niyo? Ginagamit niyo po ba? Yan, minsan po pinagagamit yung katawan niyo kay Satanas eh. O ano, di po ba? Bisyo rito, bisyo doon. Asan ang karangalan ng Diyos diyan? Wala po. Kaya tatandaan niyo po, ang buhay natin, ang katawan natin ito, lahat sa Diyos. Dapat lang napasalamatan natin ang Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa ating buhay. Tandaan niyo po, kaibigan, ang ilang pagkain, sabi ni Jesus, galing sa Diyos eh. Kahit na mayaman ka, hindi galing sa iyo yan. Galing lahat yan sa Diyos. Hindi nyo pa mapapansin, sa dami ng tao sa mundo, hindi nauubos ang pagkain. Di po ba? Dahil ang Diyos po ang may gawa niyan. Mahal na mahal niya tayo. Kanya lang, ewan ko kung mahal niyo po ang Diyos. Kayong mga nanonood ng video ito, nakikinig ng video, mahal niyo po ba ang Diyos? Ako, sigurado ko mahal tayo ng Diyos. O, anong katibayan? 1:3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yan? Pag-ibig. Kaya mahal nyo po ba ang Diyos, kaibigan? Sana mahal nyo. Kasi mahal niya tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turot aral sa amin, na minsan pa pinakain mo kami ng aming pagkain, pangkaluluwa. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kayo pong mga nanonood ng video, pag-like and share, kayo naman na-sharean, i-share nyo po sa iba. God bless us all po. Ano, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawadat na kayo ng video nito, nasa maayos na kalagayan. God bless us all po. Bye-bye.